ipapakita natin ngayon ang itong installer. Ito yung Fred Olsen wind carrier. So itong barko na ito ay mayroon siyang apat na paa. So sila yung installer nitong windmill, yung turbine. So sinabi ko siya na may paa kasi nakaakat siya sa tubig. Zoom natin para makita nyo. Yan ay nakakat siya sa tubig. So itong tatlo na yan na mataas na yan ay ilalagay nila rito sa may yellow. Yan sa may legs na yan, pinaka legs ng turbine. And so pagkatapos niyan, nilang ma-install, ang mangyayari dyan na may lagay ang tatlo na yung mataas na yan, papansin niyo, ay magiging ganyan ang itsura niya no pagkatapos. Yan. So napakataas yan. So ganyan ang mangyayari dyan pagka natapos nilang ma-install. So ang tinatrabaho naman namin dito, kaya kami ay nandito sa area nito, kami naman yung nag-underwater survey nitong mga wind farm na ito, yung windmill or turbine. So i-underwater survey para bakir yung dadaanan ng cable sa ilalim ng dagat, kasi nasa ilalim ng dagat nakakapadaan yung mga wire dito. Yan, nagsimula na silang magtrabaho ulit kasi yung nakaraang linggo ay nasira yung hydraulic nila, kaya pumunta sila sa tabi and then ino-continue nila ulit ngayon. Maraming ginagawa dito sa Taiwan na ganito yung install nila. Sana soon magkaroon din tayo ng ganyan para magkaroon tayo ng magandang kuryente at mura, and of course siyempre para hindi mapadalas ang brownout. Ayan, pagkatapos ganyan na ang mangyayari. Ayan. Yan, puro windmill yan lahat. Wow, bakit ganito yung na camera? Kaya nakakita. Yan. So lahat ng yan ay mga windmill yan. So unang-una pagka nagkaroon ng ganyan sa atin sa Pilipinas ay magkakaroon ng maraming trabaho, diba? So kaming mga offshore, so hindi na kami pupunta ng ibang bansa, diyan na lang kami sa Pilipinas magbubuo. Sa akin, diba? So ayun lang, share ko lang din kasi ngayon lang din namin nakatabi ito sa trabaho. Itong may pa na ito, itong parang jack up siya, jack up parts. Pero barko yan, installer. Yan ang kagandahan ng barko na may paa kasi yung movement niya ay hindi na talaga gagalaw, naka-steady na siya. Yung mga ibang installer kasi niyan ng mga ganito, ng mga windmill ay barge, so kailangan mo pang i-anchor handling, so napakahirap, napakatagal, daming proseso. Kailangan mo pa ng maraming barko na mag-position ng angkla. So pagka ganitong klase ng barko ay hindi na kailangan kasi naka-DP mode na yan, dynamic positioning, and siyempre mayroon na siyang legs. Pag nasa location na, ibababa lang yung legs and then aangat na yung katawan ng barko. Napakagaling, diba? So kung mga nagtatrabaho sa offshore, sa dagat, yun lang nakakakita ganyan sa lupa, and also siyempre yung mga nasa port lang. Pero dahil sa offshore kami, kaya yan, lagi na namin ito nakikita. So yun lang, at share ko lang din itong nangyayari dito. And yan nga pala, naka-underwater kami ngayon sa may robot.
pang underwater survey namin. Naka nakababa pa. So, yun lang. And sana tuloy-tuloy lang yung suporta. Pagpapatuloy ko yung mga videos ko na mga nakikita ko rito sa dagat. So, yun lang. Thank you ulit. And God bless.